Ito na naman po, may isang direktor po na bakla. May isang direktor po na bakla ang talagang gusto naman po buhayin ang kaso ng Pepsi Paloma na matagal na po natin na na-react yan. Teka lang ha. Matagal na po natin na isarado na po yan. Matagal na po yan eh. Ngayon, binubuhay na naman po ng isang direktor na bakla na ito po ay talagang paninira na naman po, hindi lang po sa Tito Vic and Joey. Ito po ay paninira. Saan? Paninira po ito hanggang kay Vico Soto. Buong Soto po ang sinisiraan nito. At dapat po hindi pinapalampas to at kailangan bigyan ng matinding leksyon yung mga bagay na ganito eh. Diba? Kaya lang, pakinggan nyo po ito ha. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Kita mo? Meron ba ganon? Biro mo po yung video. Pepsi, sumagot ka. Nirape ka ba ni Vic Soto? Anak ka ng... Teka lang ha. Kunin natin yung buong video. Ito. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Ayan po ha. Ayan na naman po ang ginawa ni baklang direktor. Alam mo, ang mapapayo ko lang sa'yo is talagang sana panindigan mo yung ginagawa mo. Dahil sa ginagawa mo, si Amy Marcos, wala nang darat ng boto. Hinahamo mo ang mga dabar cards na halos ilang milyon. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag... Ayan po, ito daw po si Charito Solis. Kung yan po si Charito Solis, di ba? Paano niya magagawang maging katrabaho si Vic Soto sa OK Kaperico? Paano niya magagawa na maging katrabaho niya sa OK Kaperico si Vic Soto kung sinasabing ni baklang direktor na ito daw si Charito Solis ng OK Kaperico. Kausap daw si Pepsi Paloma na nagsasabing, nirape ka ba ni Vic Soto? At gusto ko rin i-shoutout si Miss Gina Alahar. Paano niyo po nagawang tanggapin ito? Diba? Alam niyo, Miss Gina Alahar, paano niyo nagawang tanggapin ito? Na ito ay isang fake news. Sinasabi pa nila, teaser pa lang umiiyak na. Teaser pa lang nag-name drop kayo eh. Ginagawa nyo naman kaming tanga eh. Ba't nagdi-name drop kayo sa teaser? Nananahimik na yung mga tao. Nagsalita na lahat. Si Dinky Do. Nagsalita na si Cola. Pero pinapalaki nyo na naman. Isa na naman na itong paninira sa mga Soto. Kasi nga po, si Tito Sen ay nasa taas na, papasok na sa Senado.
Si Vico Soto nandito na rin. Si Ma'am Lala Soto, sobrang galing. Di ba? At pinagtataka ko lang, bakit tinanggap ito ni Ma'am Gina Alahar? Na parang hindi siya veterana na ang ito pong pelikulang ito ay all about paninira lang. Matagal na pong tapos ang kaso ni Pepsi Paloma. Pinaliwanag na po namin yan. Si Pepsi Paloma po, na-stress sa kanyang manager. Dahil yung manager niya po, kumbaga wala pang fake news yun. Ang daming propaganda ng kanyang manager na dinidikit po ang kanyang mga alaga sa mga sikat ng tao, at yun nga po ang kasagsagan ng Tito Vic and Joey. Inamin po mismo yan ng kasama mismo ni Pepsi Paloma. Ngayon, bakit mo nagagawa to? Ano ba naman ginawa sa'yo ng mga tao? Nananahimik yung mga tao, nananahimik sila, nagpapasaya sa taong bayan, nagbibigay sila ng mga tulong sa ating mamamayan, tumutulong sila sa industriya sa pamamagitan po ng pagtulong, may angat ang iba't ibang pangalan para maging kilala sa showbiz or entertainment. Pero itong baklang direktor na to, ayaw tumigil. Na gusto niya talaga na sumikat na naman siya, magpasikat siya. Gusto niya naman niya na may manira. Hindi ko alam yung motive mo na nagagawa mo yung mga bagay na ito, na naninira ka ng tao. Ba't ganun? Ba't kailangan mong siraan ang tao? Ibig sabihin, mas magaling ka pa sa mga hukom na nagsabing walang katotohanan ng lahat. Yun ang pinapalabas mo, bakla eh. Diba? Oh. Yun ang pinapalabas mo eh. Na mas magaling ka sa mga humusga yan sa legal matters. Na ikaw ang mas nakakaalam sa lahat. Na ikaw ang nakadiscover na si Vic Soto talaga. Kasi tignan nyo naman po yung teaser. Saan ka ba naman? Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Kita mo? Kita mo? Si Charito Solis daw yan. Kung si Charito Solis yan, paano magagawa ni Charito Solis? Diba? Paano palalabasin ni si Charito Solis na tawag dito, si Charito Solis na nakatrabaho ni Vic Soto ng mahabang panahon. At saka ito lang ito lang. Alam mo, Direktor, kahit sabihin mong bandang huli magtitwist ka, alam mo yon? Bandang huli ititwist mo. Halimbawa, ito panaginip lang to sa pelikula, foul ka pa rin dito. Kahit sabihin mong ito, halimbawa, kasi pwede niyang i-twist to eh. Ganyan po yan. Papakiramdaman niya po ang sistema ng mga tao. Kaya nga merong director's cut eh. Uncut, director's cut. Pero kahit anong cut ang gawin mo, etong teaser mo na to, paninira to, hindi ka tanggap-tanggap to, nagdi-name drop ka eh. Kahit sabihin mong palabasin mo na ala-ala to, panaginip lang to si Pepsi Paloma at si Charito Solis ay nag-uusap sa panaginip, pan-teaser mo, kahit i-twist mo, salbay ka. Ha?
Paano mo nagagawang magkaroon ng ganitong gawain na may paninirang tao? May pamilya yung tao, si Vic Soto. Paano pag napanood ng anak niya to? Abnormal ka ba? Hindi mo iniisip yung ano eh. Kahit sabi mo i-twist mo to, alaala, panaginip, Charito Solis, Pepsi Paloma, panaginip. Sisirain mo yung mga anak. Unang-una si Biko. Sira si Biko dito. Ang bilis ng social media. May makarinig neto ng mga kabataan na boboto. May makarinig neto ng iba't iba. Mga kaibigan ng mga Soto. Putik pa, ang lupit eh. Dapat hindi ka nag-name drop. Maganda nga, inahul mo na lang eh. Maganda sana si Simon, nirape ka ba ng Tito Vic and Joey? Ganun sana, hindi. Name drop talaga, Vic Soto. Grabe. Diba? At kung kinakampihan ka ni Madam Amy Marcos, wala nang buboto kay Amy Marcos. Wala na, lalo sa ginagawa nyo. Ibang klase ang mga dabarkads. Hindi. Jaja Cleopas, yan nga yung sinasabi ko. Kung clickbait to, hindi uubra. Nag-name drop sila eh. Kahit nga sabi ko sa inyo, etong sina to ay panaginip. Lilinisin ang pangalan ni Vic Soto. Pero iba eh. Ang dami mong pipiliing scene, wag naman yung name drop. Kawawa naman. Alam mo namang ang daming affiliated sa mga Soto na nasa politika. And ang fake news na ganito, sobra naman. Bastos yung pagkadali. Pwede ka namang mag-teaser ng maayos naman. Diba? Pero ito, parang, tapos, alam ko na, siyempre, alam naman natin gagawin yan. Magiging panaginip, magiging alaala, magiging imahinasyon lang yung senaryong ito. Anong mangyayari ngayon? Pag napanood to, nag-FB, napanood ng anak ni Bossing, anong epekto sa bata? Anong epekto naman sa bata? Kahit sabihin yung hindi pa tapos yung pelikula. Kung hindi ka ba naman bobo mag-isip, bago mo i-name drop yung tao, tingnan mo muna kung sino maapektuhan dun sa tao. Huwag na lang sila Vico Soto. May bata yan. 10 years old yata yun. Ilang taon pa lang yung bata. Kung magtanim sa bata yan, maano mo ba yung bata na, di, anak, panoorin mo muna ng buo. Paano mo ba yun? Oh. Dapat bigyan ng action to. Alam mo, okay lang eh. Okay gumawa ka ng movie. Yung kapakipakinabang naman sana. Hindi naman naubra ngayon yung gagawa ka ng movie para manira lang ng tao. Kahit teaser to o ano pa man. Ayusin mo yung magti-teaser ka. Ayusin mo. Yung magti-teaser ka na kung saan ako nilagay mo dito, biglang nagising siya. Ganun hindi eh. Parang ano to eh. Parang talagang isang scene na kinokonfronta ni Charito Solis, si Pepsi Paloma, dahil ni-rape siya ni Vic Soto. Puta. Diba?
Kasi nga, eto nga yan eh. Oh, eto. Sa mga controversial na nangyayari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oh. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung ano po, syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami. Pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Oh, ito yung kasama ni Pepsi Paloma. Isa sa mga soft drinks beauties. Oh. Siya ang naglinaw sa lahat eh. Diretso. Mukhang bata lang eh. Opo, No? mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Ayan si Ray De La Cruz talaga. Ang dami pong, sa history po ng showbiz industry, ang dami pong nakaaway niyang Ray De La Cruz. At kung maalam din po tayo sa ating showbiz industry, wala pa po social media noon. Kailangan po sa tabloid newspaper. Sa bandang gitna, dyan po ang showbiz. Tapos, sa bandang right, di ba news? Sa bandang right, dyan yung nakakolum ang showbiz. Kailangan, lagi kang nasa news noon para pag-usapan ka kasi walang social media noon eh. Puro dyaryo. At itong Ray De La Cruz, doon siya magaling sa propaganda. Na hindi niya alam sa mga propagandang ginagawa niya para sa kanyang mga alaga, nadidepress at nai-stress na yung mga alaga niya. At ito nga nilinaw ni Cola. Parang di ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Lahat gagawin niyan para sumikat tayo. San nila kinunik? San nila kinunik? Si Rio Locsin, san nila kinunik yan? Para lang pag-usapan. Kasi ganun ang marketing dati. Kailangan may pag-usapan. Kasi walang social media nun eh. Diba? Ngayon, ganun ang trabaho ni Ray De La Cruz. Doon siya magaling. At doon nga sumikat itong mga pelikula niya. Dahil nga, gumawa to si Ray De La Cruz na idinikit niya sa Tito Vic and Joey na talagang mainit nun eh. Mainit na mainit ang Tito Vic and Joey nun. Kasi nga, lumalaban sila sa student canteen nun. Sila ang nagpabagsak. Sila ang talagang namumukod tangi na noon time na bago at swak sa panlasa ng buong Pilipinas. Siguro naisip nitong naisip nitong Ray De La Cruz na idikit dito. 'Di ba? Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Ayan o. Siya mismo magpapatunay na hindi totoo po yun. Kasama niya sa bahay. Oh. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung Oh, siya mismo nagsabi si Pepsi Paloma na hindi totoo. Sino ba paniniwalaan natin? Siyempre, itong nakasama. Sila magkakasama noon dahil pag talent ka noon, pag talent ka, wala ka sa bahay. Meron kang, doon lang kayo sa manager mo, doon kayo, inaalagaan kayo niyan. May mga training kayo niyan. May social training kayo kung paano kayo makikipag-ano sa tao, kung paano yung pananamit nyo, ganun dati. Napakahirap niyan. Miski damit mo, kailangan. Talagang iba. Kaya alagang-alaga ng manager yan. Magkakasama kayo palagi niya. Sila, sila soft drinks beauty sila bakit pumayag siya na magpagamit?
doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta Hindi na. ano lang, natanong ko lang sa kanya yun. Oo. Kasi paborito ko rin po Tito Weekend Joey. Oo, malaking balita yun eh, di ba, noong time na yun? O, tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi Wala. siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi Opo. nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun ang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihinging pera? Noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na ano, sir. Oh, yan na. Tsaka nga, alam nyo ba, ang kinamatay din ni Ray de la Cruz is, ano siya ni, inassassinate siya. Kasi nga po, ang daming may galit sa kanya. Minor de edad yung mga bata, pinapasok niya sa bold movies. Ganun po. Kaya ang daming galit sa kanya at talagang inassassinate siya. Inassassinate po siya. Dahil nga po, sobrang kamunduhan ang dati kasi conservative pa eh. Kung maano niyo po, conservative pa yung mga tao noon. Noong mga panahon na yon. Pero etong si Ray de la Cruz, sumubok siya na talagang maging liberated yung utak ng mga Pilipino na ipasok etong mga bold sa pamamagitan nito nila Pepsi Paloma. And merong mga taong tumutol doon. May mga taong tumutol po doon na siya po ay pinatumba. Ayan po. Wala naman ikilaman si Kaya lang, ayusin lang natin. Ray doon. In fact, he is Dahil daw sa pusong Eva si Ray sa katawang Adan, baka raw lalaki ang kumitil ng kanyang buhay. Hindi. Walang record yan. Pati akusa pinaghinalaan. Nang manganib ang buhay ng kanyang alagang si Myra Manibog sa Japan, pinabalik na lang ito ni Ray. Nagalit ang Yakuza at bineltahan daw siya ng sindikato. Ang dami niya, ang daming nakalaban nito, Yakuza. Ang dami po talagang pwedeng magtangka sa kanya kasi nga po, iba ang galawan ni Ray de la Cruz. Iba ang galawan niya. Lalong-lalo na yung pinasok niya minor de edad yung mga kakabataan. Kailangan na raw simula ng construction ng bagong building, pero ayaw umalis ni Ray. Wala pa raw siyang lilipatan. Mula noon, maraming pananakot ang natanggap ni Ray sa telepono. Hindi daw na gano'n na yun parating may tumatawag sa kanya tagbabanta. Ito. Tangka din si Sarsi, bago tuluyang iniwanan ng Kaya lang, dito. So dumugo yung ano niya kasi yung clip ang natamaan ng microphone. Sa ingay na dulot ng patutsadahan nila ni Rading Carlos, ang kanyang karibal na talent scout, naging bukang bibig ang pangalan ni Ray. Ewan ko, inggitero talaga yung taong yun eh. Paano ka maiinggit? Di ba? Wala akong dapat ikainggit sa kanya. At walang kontrobersiyang inatrasan si Tito Ray. Dinimanda nga niya ako eh, dahil sinapak yan sa loob ng studio eh. Gawa nung mahilig gumawa ng kanyan kasi ng gimmick. Oh, Pero kita hindi nyo, lahat- mahilig gumawa ng gimmick. Ayan po yung mga nakakalaban niya in-interview dito. Mahilig siyang gumawa ng gimmick na pag-uusapan. Kaya ang dami pong nakalaban at nakaaway nito. At ng sandali ay masaya. Nagpakamatay ang kanyang alagang si Pepsi Paloma. Oh, ayan o. Kita, nagpakamatay. Ayan ha. Nagtangka din si Sarsi, bago Nagtangka din si Sarsi. Ayan po ha, malinaw ha. tuluyang iniwanan ng pag-uubad sa pelikula. Karma kaya o hustisya ng kaliwa? Pinaniniwalaan ng pulisyan na nilikada ng Alex Bongkayo Brigade si Tito Ray dahil sa kanyang pagsasamantala sa mga kababaihan. Oh, ayan o. Ayan, nadadama yung mga alaga niya dahil nga nai-stress at nadidepress sa kanya. Kabi-kabila ang may galit sa manager nila. anong mga sinasabi nila doon. Kaya ang ABB ay galit daw sa mga taong ganyan. Gaya ni Ray. Wala naman ikilaman si Ray doon.
In fact, he is all out. Oh, di ba? Ayan nga po eh. Ayan dapat, sana naman, sa baklang direktor, isama mo to. Pero isa lang ang sasabihin namin sa'yo, either yung teaser mo ay ano lang o pakagat, maling-mali ka sa teaser mo. Tandaan mo, malalaki na ang pamilya ni Big Soto. Sana iniisip mo yon, 'di ba? At bukod pa doon, yung bunso niya ay yung pangalawa sa bunso, halos may isip na. Sana isipin mo naman yon. Hindi yung tira ka lang ng tira. Wala kang pinagkaiba sa mga ibang vlogger eh. Wala kang pinagkaiba sa mga ibang tao dyan sa social media eh. Diba? Gumagawa ng clickbait para pag-usapan, pero yung ganitong bagay, hindi mo dapat gini-clickbait to o tiniteaser ng ganon. Kahit sabihin mong bandang uli, gagawin mong panaginip yon. Sobrang sama ng ugali naman nun, hayop po. Sino matatamaan neto? Amy Marcos, yung kaibigan mo. Si Amy Marcos ang matatamaan neto. Wala na talaga siya maaasahang boto sa Dabarkads. Walang-wala. Diba? Yan ang mangyayari kay Amy Marcos. Kung nasa number 12 siya, baka nasa 50 na siya ngayon. Alam mo, Madam Amy, sabi mo more on entertainment ka ang puso mo. Pero kung nasa more on entertainment yung puso mo, sana sinusuweto mo tong baklang kaibigan mo. Na wag naman sanang ganito. Wag naman sanang ganyan. Maawa kayo sa tao, nagtatrabaho lang yung tao. Nananahimik na. Ba't kailangan pa natin ungkatin ang mga bagay na matagal nang tapos? Ba't kailangan natin ungkatin ang mga bagay na matagal nang may tuldok? Anong pakinabang natin dito? Kundi paninirang puri. Kaya nga totoo nga, paninira to lalong-lalo na kay Vico Soto. Dahil si Vico Soto, malaking threat po ngayon. Diba? Malaking threat po ngayon si Vico Soto. At bukod doon, si Ma'am Lala Soto. At bukod doon, ang TBJ. Kahit ang daming pagsubok, dire-diretso pa rin. At congratulations sa TBJ, nanalo sila uli sa tape. Mahal na mahal ko kayo, Tito Vic and Joey. Kita mo ito lang po. Isipin nyo, bakit umaabot pa ngayon yan? Bakit? Yung Pepsi Paloma na yan. Kasi nga po, natanim sa utak ng mga tao noon, natanim sa mga utak, na fake news lahat ng mga tao noon. Kaya hanggang ngayon, ang dami pa rin mga tao naniwala kasi nga, nasa isang side ng story lang sila. Dahil yung side ng story lang naririnig nila, Tito Vic and Joey, ni-rape si Pepsi Paloma. Yun lang dati ang balita Yun lang. Pero ngayon, nagkakalinawan na lahat kasi nga nagsasalita na lahat. Yun din ang kagandahan na itong social media. Dahil nalalaman na ng tao. Pero yung iba nun, ang alam talaga ng iba, Pepsi Paloma, ni-rape ng Tito Vic and Joey. Kasi nga doon nakapokus ng balita lahat Pero wala namang katotohanan. Kaso may mga tao talagang gusto sirahan ng Tito Vic and Joey. Lalong-lalo na ngayon na ang mga anak, kamag-anak
ng Tito Vic and Joey ay rumaragasa hindi lang sa showbiz, pati sa politika. Ngayon, Amy Marcos, kung talagang may chance ka pa na gusto mo manalo, wag mo nang subukang ipalabas to. Wag na. Kasi, iba ang pakay eh. Manira ng tao. Di ba? Manira ng tao. Pero mo, hindi ko alam bakit sa tinagal-tagal ng panahon, grabe. Hindi kayo makontento sa makaka-fake news nyo. Nananahimik na yung Tito Vic and Joey. Tinanggal na nga sa GMA eh. Pero dumiretso pa rin. Kasi nga maraming nagmamahal sa kanila. Di ba? Miski Eraserhead. Dininay yan. Oh. Eraserheads po, dininay yan. Oh. Yan ang mahirap sa atin eh. Hindi natin iniisip. Isipin mo muna, putik na teaser yan, napakawalang niya eh. Sino ba magti-teaser ng ganyang kawalang ya? Anong maiisip ng pamilya sa ginawa mo? Nag-iisip ka ba? Dapat talaga iban yan, Leticia Bencamino. Di ba? Leo J8, pati si JPE denied pa rin yan. Di ba? Apatot, totoo po ba ipapatawag ang DD sheet sa Quadcom? Relax ka lang dyan. Huwag nating sabihin. Saka na namin sasabihin, okay? Ayaw pa sabi sa akin ni Dan Fernandez eh, sa GC. Huwag muna. Diba? James Russell. Kasi ang gawain nila ngayon, dati, banggitin nila yung sikat eh. Pag dumikit ka sa sikat noon, madadala ka eh. Ngayon naman, putik, binanggit niya talaga, derive ka ba ni Big Soto? Putang, gago mo. Tignan mo to, oh. Tignan nyo naman po, oh. Tignan nyo kumalat, oh. Nirape ka ba ni Big Soto? Biro mo yun, oh, buong ano. Oh, do you remember me? Nirape ka ba ni Big Soto? Ayan na, puro sa social media. Oh, nirape ka ba ni Big Soto? Putik, sino ba naman ang maano sa iyo yan? Oh, tapos ititwist mo bandang uli? Taka ka ba? Ha? Ayan, oh, nagsalita na rin po yung anak ni Richie De Horsey. Sana direct, nagpaalam ka sa amin pamilya na ilabas niyo ang pangalan ng tatay ko. Sobrang sama. Kaya lakayan nga natin. Dali lang. Sobrang sama ng loob ko sa'yo, direct. Wala ka man lang paalam sa pamilya namin. 9 years na patay tatay ko, direct. Tapos ganyang gagawin nyo. Will respect naman po sa tatay ko, direct. Ayan, no, sabi nyo. Oh, kita mo? Kita mo to, patay na yung tatay niya. Ganyan na nararamdaman niya. Paano yung buhay pa yung mga tatay? Tapos sinabi mo, Big Soto. Tanga ka ba? Pero mo yan, nagsalita na yung anak ni Richie De Horsey. Pero patay na yung tatay niya, dinamay pa. Paano? Ganito kasi yung post, oh. Tignan mo yung post. Oh. Ayan, oh. Ito daw yung gaganap kay Richie De Horsey. Kita mo.
Nakalagay niya pa, rapist of Pepsi Paloma. Tignan mo naman yan. Parang Kita mo, kala mo siga na basta na lang siyang Kala mo siga na basta na lang maglalagay siyang the rapist o Pepsi Paloma. Alam mo yon? Sino ka ba? Putik ka. Ano ka ba? Siga ka ba? Oh. Tingnan mo, tuwan-tuwa siya, 15 million teaser views on Facebook, on TikTok. Kita mo? Masayang-masaya siya sa 15 million views niya. Masayang-masaya siya Pero yung mga bagay na naapektuhan na ng teaser na yon, hindi niya iniisip. Napakahayop, di ba? Sabi niya, kung ano man mangyari, yun ang makikita. Walang labis, walang kulang, walang lilinisin, walang dudumihan, pananagutan, katotohanan. Ano mo ba kailangan mo ipakita? Ang tagal ng tapos. Oh. Oh. Tingnan mo pa. The Rapist of Pepsi Paloma movie teaser entitled Laban o Bawi drops at 5 p.m. Kita mo, demonyo no? Diba? Maglalagay ka pa ng Laban o Bawi, tapos sasabihin mo, wala lang dikit sa TVJ. Sino tinatarantado kaya neto? Sabi niya, ididiin mo ba ang TVJ? Kung ano lang mangyari, kung ano ang problems with evidentiary support, yun lang ay papakita sa pelikula. Hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. Rapist, di ba naiurong na ni Pepsi ang kaso? Ako o ang prod ko ba ang nagsabi na ang title ay TVJ? Kayo lang yan, hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. Kita mo, tanga? Binanggit mo na nga Big Soto Lalabas ba ang karakter sa TVJ sa pelikula? Oo, pero hindi tungkol sa TVJ ang pelikula. Tungkol kay Pepsi. Grabe, no? O, tignan mo naman ginawa niya, Ito daw ang gaganap na Richie Diorsi. Tapos nakalagay dyan, The Rapist o Pepsi Paloma. Kita mo? Kita mo? Sa tamang pag-iisip ba to? Kita mo? Grabe to. Ang tindi ng mukha na itong director na to. Sana yung nag-produce sa'yo dyan, good luck. Sana yung kikitain ng movie nyo, nako. Diba? Biro mo, nananahimik na yung mga tao, si Richie Diorsi, patay na. Si Tito Vic and Joey, maayos na. Tapos maglalabas ka ng teaser na, sino nang rape sa'yo? Si Big Soto ba? Putang nito. Hindi ba namang hayop? Alam mo, director, ang gawan mo, eto, halushos. Yun talaga, may rape.
Dapat gawan mo halusos. Yung talaga may rape. Hindi yung TVJ. Ay, mahirap kasi pag hindi kaya talaga ang mga soto, talagang iba ang paninira. Hindi nyo kaya si Vico Soto kahit anong sira nyo. Kung sino man nag-fund netong movie na to, sorry, hindi mo kaya si Vico Soto. Sorry, hindi mo kaya ang trabahong malinis ni Lala Soto. Nag-commission on audit ang MTRCB ang isa sa mga nangunguna na walang korupsyon. Sorry. At sorry rin, hindi nyo kayang pabagsakin ng Tito Vic and Joey. Wala pang sinisilang. Sorry talaga. Pero hanggang paninira na lang kayo. At pakiusap ko sa mga Dabarkads, i-share nyo to. I-share nyo ang kawalang-yaang ginagawa ng direktor na to. Dahil hindi lang po ito para sa Tito Vic and Joey, para rin po sa pamilya nila. Maawa naman tayo sa mga tao. Diba? Haligi ng ating industriyang Pilipino, ginaganong-ganon lang ng direktor na to. Sino ba to? Pwede pa ata ipa-empty. Hindi talaga makakalusot to. Hindi talaga makakalusot sa MTRCB to. Hindi talaga. Swerte lang siya na sa social media siya nagtiteaser. Pero pag naging movie na to, wala to, hindi pa lulusutin talaga to. Madumi kayong maglaro, tama, Carlin? Madumi maglaro ang kalaban ni Vico? Madumi kayong maglaro? Madumi kayong maglaro. Hindi nyo, you cannot put the good man down. Hindi nyo mapapabagsak ang isang Vico Soto. Naka-prepared na yan para magmando sa Pilipinas. Prepared na yan. At hindi nyo na rin masisiraan pa ang isang Tito Soto. Nandyan na yan. Sa Senado na yan, sigurado. At malaki chance yan maging Senate President. Wala na. Hindi na obra to. Pero gusto lang natin magbigay ng konting babala sa inyo. Diba? Na wag natin suportahan yung mga bagay na ganito. Kahit hindi naman ako TBJ defender eh. Unang kita mo pa lang eh. Putik naman ang t-shirt na to. Sino ba naman ang hindi nakakagagod sa t-shirt na to? Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Kita mo, pakahayop, no? Pag naririnig mo, parang nakakagigil, eh. Hayop, no? Nirape ka ba ni Vic? Hayop, eh. Pwede nyo pong i-mass report yan. I-mass report nyo. Pwede yung i-mass report. Totoo, pwede yan. Grabe ang putik, no? Kinikilabutan ako. Pero mo, hindi ko kamag-anak sila Big Soto. Kinikilabutan ako. Grabe, oh. Pero mo kung sa'yo mangyari yan, no? Putik ko. Isipin mo na lang mararamdaman ni bossing neto ngayon. Nakakarinig siya ng ganyan. Ay, ni Pauline. Nung anak niya. Ano nararamdaman nila ngayon? Tapos bandang uli, babawi ka. Ititwist mo yung kwento, alaala. Ay, putang ina ka eh. Sorry ah. Nakakagago kasi yung mga ganito eh. Nakakagago na nanahimik yung mga tao. Gagawa ka ng papansing ka. Alam mo yun?
Kulang sa pansin eh. Alam mo yun? O, napansin ka na, masaya ka. Napansin ka, masaya ka. Masarap tulog mo. Sikat ka. Number 1 ka sa FB, hayop ka. Usang ama ka eh. May mga bagay sa demokrasya, pero boundaries. Hindi lahat, porkit nasa demokrasya tayo, hindi naman pwedeng maninira ka ng tao. Kaya nga, nandiyan ang ating batas, pero ikaw, grabe ka mag-teaser eh. Paninirang tao eh. Oo, si Vice Mayor Gian Soto pa pala. Kung saan akong inaano mo, sila halusus eh. Okay pa eh. Kasi yun talagang nakulong. Ano yung mga nakulong? Sang ama ka pala eh. Hindi yung mga ganitong tao na ang daming na itutulong sa Pilipino. Ayusin mo yung mga sinisira mo. Anak ng butete eh. Isira mo yung mga taong ang daming natutulungan. Ang pusa naman oh. Amy Marcos, asikusuhin mo tong kaibigan mo, nasisiraan yata ng ulo. Kasi isiraan na to ng ulo, kulang. May tao kasing ganyan eh, gusto niya lagi siya napapansin, main character syndrome. Sa FB po, nasa FB. Grabe kayong manira, napakawalang nyanyo. Napakawalang nyanyo, sobra talaga. Dapat iniisip niyo yung mga bagay na ganito. Wala kayong puso eh, putik. Pero mo may anak siyang bata, may batang anak yan, direktor, natanga, oy. May batang anak yan. Anong mararamdaman nun? Pag narinig niya to, anong papasok sa isipan niya? Iisip mo ba yon? Okay lang sila Biko eh. Okay lang sila Gian, malalaki na yan. Pero, mag-isip ka, hindi ka nagpapaalam. Kita mo, sa pamilya ni Richie Dorsey, hindi ka man na nagpaalam. Sa mga, magpaalam ka man lang kay Lala. Kay Lala Soto. Dahil, movie yan. Ipaunawa mo muna. Pusang ama ka eh. Kawawa si Tali, Ma'am Jo, di ba? Pag nasa school yan, no, magpapasok ka, no, putek ko. Paano si Pauline? Pag naating niya yung anak niya, ano sabihin ng mga nanay nung kaklase ng anak niya, yung mga marites? Oh. Kay Pauline pa lang, unang bagsak niyan eh. Aating niya yung anak niya, ano sabihin ng mga kapwa niya nanay, oh, nano mo na yun, nang-rape pala yung asawa mo, oh. Usang ama to eh. Ano yan? Paano yung bata? Baka hindi, i-separate muna nila yan, hindi nila pag-aralin. Kita mo, hindi mag-aaral yung bata dahil sa'yo. Nakukuha mo yung ba yung point na ganon? Nakaka-apekto ka ng pamilya, nakakasira ka ng pamilya dahil sa pesteng pelikula mo na hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan eh. Diba? Kung may galing ka, gamitin mo sa tama. Puta naman oh. Hindi yung may galing ka, maninira ka ng tao. May batang anak yun oh. Nang wedding naman tayo nito. May karma yung mga ganito. Yung ganito kawalang yan tao. May karma to.
Sa nag-produce nito, good luck sa'yo, ha. Maging masaya yung pamilya nyo. Nakakasira kayo ng tao. Walang ginawa sa inyo yung tao, eh. Tapos na, eh. Nagsalita na ang dapat magsalita. Narinig na ang dapat marinig. Diba? Oh, eto, isa pa. Budget na sa akin dito Vic and Joey. Tumira sa akin si Richie DeHorsey. Okay, so, ibig sabihin, sir, close kayo kay Richie DeHorsey. Alam niyo po pala yung issue tungkol kay, Alam ko lahat yan. Pepsi Paloma. Pepsi Paloma, yung sinasabing na-issue Tito Vic and Joey dahil kay Richie DeHorsey. Alam ko lahat yan. Komedyanteng si Dinky Do, may revelasyon tungkol sa TVJ at sa pagkakaugnay nito sa isyu ni Pepsi Paloma. Hindi makapaniwala ang karamihan tungkol sa isiniwalat ng komedyanteng si Dinky Do tungkol sa TVJ. Ito ay naiugnay sa isyu ni Pepsi Paloma at ng TVJ. Kwento niya, tumuloy sa kanyang bahay noon si Richie DeHorsey dahil na-bad shot ito sa TVJ. Ngunit ano nga ba ang isiniwalat ni Dinky Do sa tunay na kulay ng TVJ? Kamakailan sa panayam ni Julius Babaw, isiniwalat ng kasabayan ni Pepsi na si Coca Nicolas ang nalalaman umano nito sa malaking kontrobersyang pinagpistahan ng publiko. Ayon kay Coca, gimik lamang ng namayapang Aduhan yan, maniwala kayo sa akin. Isa ako sa saksi. Hindi totoo yung nangyari na yung Pepsi Paloma na doon sa yung issue kay Tito Vic and Joey. Kalokohan yun, hindi totoo yun. Saksi si Pepsi Paloma. Saksi rin. Oh, kita nyo? Oh. Ayun na, tumira si Richie DeHorsey kay Dinky Do. Oh. Ano pa ba? Ano bang katunayan? Anak ng butete naman, no? Makasira lang tayo ng tao. Sus mio. Diba? Grabe. Kaya, alam nyo, maging ano tayo, mga libag, mga karayuma, kayo na po bahala dyan, mga dabarkads kong mahal na mahal. Shoutout sa mga dabarkads. Pakita natin ang pagmamahal natin sa Tito Vic and Joey ngayon. Pakita natin ang pagmamahal natin kay Vico Soto, ang inaalagaan nating kandidato, Vico Soto. Pakita po natin. Si Ma'am Lala, ang isa sa pinakamagaling na namuno sa MTRCB. Ipakita po natin, mga dabarkads kong mahal. Ang tagal na natin magkakasama. Nagawa natin ipagtanggol ang TVJ. Magagawa natin ulit to. Nakikiusap po ako sa inyo. Ipakaina natin po ang pagmamahal natin sa TVJ sa panahon na to. Kailangan nila po tayo. Okay? Kasi, iba to eh. Iba sila dumali, madumi. Hindi po kaya ng, hindi po ganyan ng TVJ, hindi ganyan gumalaw. Ang alam lang nila, malinis, pagtulong. Alam lang nila, pagmamahal sa kapwa. Alam lang nila, tumulong sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na, ilang artista na ba natulungan yan? Ilang Pilipino na ba? Miski kami, natulungan yan ng sumali yung asawa ko dyan sa Itbulaga. Oh. Tulungan natin sila. Kailangan nila tayo. Kung gano'n natin na ipanalo ang laban sa tape, maipapanalo natin to. Huwag natin mapalabas tong pelikula na to at mawala tong issue na to. Dahil matagal na po itong tapos. Tahimik na rin si Pepsi. Tahimik na si Richie. Tahimik na lahat. Yung manager. Ano pang uungkatin mo? Alam na ng buong tao ang kwento. Anong kailangan bang bida-bida ka pa? Bagong taon nilabas mo ganito? Putik naman, oh. Diba? Good luck, Good luck sa'yo. Direktor. Pakahayop ang pose. Magkita-kita tayo bukas, mga libag, mga karayuman. Maraming salamat po sa inyo. Pa-like na lang po ng ating video. Bukas po maka tayo magre-react. At salamat po. Pa-like na lang po ang video natin.
And pa-subscribe na rin po. Happy New Year po sa inyo. Sana nagustuhan niyo po ang ating top 2024 political news. Ang pagbagsak ng mga Duterte. Maraming salamat po. I love you so much. Bye-bye. This is the mix of DJ Johnny. Lovely Jack Vlog. Hello, George Tapia. Shoutout po, Ram J. Emily Nario. We love TVJ, syempre. James Rosel. Kaya pa? Ma'am Brenda Barton, Glenja Janito, Chinita Ako, Sir Chris Angel, Lito Flores Brag, Shara Linco, Cristina Lacuata, May Vlog Ako, Sen 23, Christy Tagle, Ma'am Linta Mori, Elizabeth Abadilla, Abraham Collado, Sir Sherwin, and sa asawa niya, Rebiton Pare, Ram J. Negros Island, Grandmama, June Benedicto. Thank you, J8. Hello, see you on night topic. Nice one kayo. Thank you, J8. Siyempre, pag TBJ, hindi natin pwede pabayaan yan. Oy, kay Ate Cielo, happy birthday. Ate Cielo, happy birthday. I love you po. From Daddy Armin and me. Happy birthday, Ate Cielo. Sweet Sense, Terry Paulino, Catherine Lucido, Mac Musico. Ma'am Swani, hello, Ma'am Swani. Mamulalain Kamandag, kasalan na. Bakit kinokongres nyo ba sila? Kakasal na ba? Parang nauuna pa kayo. Mami Irene, Daddy Armin, and kay Ate Cielo, happy birthday. Cielo Nalus. Ma'am Gina Inglet, El Henson. Ay, bibili ako ng green screen. Ayoko to eh. Nakikita ko yung orasan eh. Nag-green screen uli ako. Bibili ako ng green screen. O kaya papagreen ko to. Papagreen ko. Visit eh. Dito ako sa sulok. Nandito ako kaya sa sulok. Pakita ko sa inyo. Sulok. Ayan o. Oh. Tamo, kasama ko yung mga bag. Ayan o. Ayan o, mga damit. Gara. Ayan o. Sulok ako. Battery. Battery, man. Catherine Lucido. Sir Erumed. Si Sir Erumed, kamukha to ni George Clooney. Hindi, kailangan kasi mag-green screen yan eh, para yung may effects. Green screen tayo. Pinalayas kasi ako doon. Alam mo ba't pinalayas? Di ba naglalagay ako doon para sa silver play button? Putik, hindi pa dumarating. Ayan, pinalayas na ako. Tagal daw ng silver play button ng lintik na yan. Silver na nga yung buko. Aris, pa-shoutout. Boss Raul Cayoca, Susie Cayoca, James Russell Seatriz, Emeline Nario, Tita Wimi. Kaya nga ma'am, mali yung battery, mabengay.
Happy New Year sa inyo, bagong taon na naman tayo. Ano na lang, bagong taon na naman. Tatanda na naman tayo. Daddy Armin, Mami Irene, hello. This is the Mix Up. Si Mami Lourdes pala, birthday kahapon. Ang ganda ng birthday, January 1, no? Oo nga pala yung kinukwento niya, January 1 pala yan. DJ John Reed. Hoy, Sir Roger mabait. Sir Roger, hello. Calvin Oloroso. Kaya pa? Hoy, malapit na pala tayo mag 100k dito. Sheesh. Mag 100k na pala tayo dito. Sheesh. Grabe yung pagmamahal nyo. Sobra naman yan. Mag 100k na tayo dito. Anak ng weteng talaga. Sheesh. Oh, 4-5 na lang. 4-5 na lang. Mag 100k na tayo. Sheesh. Dalawa na. Ano kaya yung feeling na may nakaganyan ako, 2 silver play button? Oh my God, Nyolo, 2 silver play button. Pag nag-ano talaga, Mama Linta Mori, pag nag-ano, magbabattle patong uli ako. Sarap ng battle patong, no? Sarap, no? Sarap nun. Namiss ko sarap battle patong ng Tugagarap. Nagutom tuloy ako. 2 na silver play button natin, parang Eduardo. Pag 2 na yung silver play button ko, i-donate ko kay Spencer Lacali yung isa. Hoy, Spencer Lacali. Alam mo, batandang nagdadiaper. Kahit ganyan kay Spencer Lacali. Parating ito mga DDS. 2 na silver play button ko, Spencer Lacali. Tangang matanda. 2 na. Di ba nilalait mo ako, 20k subscriber ako? Walang nanonood. O ngayon, 2 na silver play button ko. Hayop ka, matandang diaper. Ibibigay ko sa iyo yung isa. Bigay mo yung address mo. Ano naman gagawin ko sa 2 silver play button? Ibibigay ko sa iyo yung isa. Para hindi sayang yung laway mo, kadadakdak, ang pangit mo. Ilalait ako niyan. Pupunta pa yan dati dito. Ngayon hindi na makapunta eh. Sabi niya, kawawa naman dito, wala nagpupunta wala nanonood. Tahimik lang ako, hindi ko pinapatulan. Hindi ko pinapatulan eh. Ilang beses niya akong ginaganon. Politics ako. Hindi ka bagay mag-politics, mag-Tito Vic and Joey ka na lang, pang-drama ka lang. Tapos ngayon, ikaw, pulubing matandang kakarag-karag, 63k ka pa lang. Tapos ko na yan. Pangalawa na to. Asan ka na? Di kita makita rito, boy. Ang sarap dito, boy. Sa 100k, ang sarap. Ang dami dito nagmamahal. Ikaw dyan sa 63k, dyan ka na nilumot. Ang moral lesson, wag po tayo mamamaliit ng kapwa. Dahil hindi natin alam yung minamaliit natin, balang araw magbubunga. Huwag tayong mamamaliit ng kapwa. Kaya kita nyo po,
ako, nagkalat ako sa mga maliliit na vlogger. Kasi gusto ko silang ma-inspired. Hindi ko naman sinasabing sikat ako doon. Gusto ko silang ma-inspired na kung kaya ko, kaya din nila. 'Di ba? Gusto kong i-inspired sila, yung mga maliliit na vlogger. Hindi ko naman sinasabing malaki ako eh. Ang sinasabi ko, kung nagkakaya ko, nakaya nila. Kasi parehas lang kami vlogger eh, na nasa katotohanan. Subscribe nyo, Karklea, Banat Boy, Alibuga, Tokis, yan, si Tiger. Diba? Kung kaya ko, mga pare, kaya nyo rin. Kung kaya nila Chris, kung kaya nila Jake, kaya nyo rin yan. Okay? Kaya mo ng pag-asa. Pero si Spencer, hindi niya na kaya. Kasi kung umubo si Spencer, kalahati na yung baga. May tama pa, may butas, mana barbecue. Ayan, siya kasi Munting Tinig. Ayan, tignan mo, congratulations sa Munting Tinig, 100k ka na. Wetsky, Sir Wetsky, hello. Ronald Romansa, hello. Si Spencer kasi, ayun yung tinatawag na kakarag-karag na. Kakarag-karag na. Yung, ano yan, hinukay na, 3-pit na. 3-pit na lang, lulubog na yan. Nahukay na yung 3-pit niyan. Isang 3-pit na lang, 6-pit na. Malapit ka na, Spencer! Tignan mo si... Ikaw, RTC. Asan ka? RTC. RTC! Huwag mo sabihin magti-TBJ Defender ka ulit, tatampaling kitang matanda ka. Minsan bastos ako eh. Nananampal ako ng matanda eh. Lalo na yung kagaya nyo ni Spencer. Babalik ka? TBJ? Matampal kita. Nananampal ako ng matanda minsan eh. Lalo na yung kagaya nyo yung dalawa. Diba para Eduardo? Diba Ma'am Brenda Barton? RTC, nasan ka? Ilan na subscriber mo? Mayayabang kayo eh, no? Oh. Yan, bunga ng kayabangan nyo. Asa na ba to? Uy, ang dami ng subscriber ni RTC, 37k! Yan. RTC, damihan mo yung fake news, hindi effective. Lagay mo, Bongbong Marcos. Tuturuan kita, lagay mo para maraming ano, Bongbong Marcos. Hindi pa pala tuli. Yan, ang daming views niyan. Bobo ka kasi mag... Ang bobo mo kasi. Fake news na nga lang, hindi pa kayo makakuha ng fake thumbnail. Tignan mo naman. Oh, eto. BP Sara, ready na. Di na sila makatulog. Enero 13, pag-ibig sa bayan, amoy kangkungan na putik na Ano ba kasi yung thumbnail mo? Thumbnail mo Pancharo Santos eh. BP Sara, ready na. Di na sila makatulog. Enero 13, pag-ibig sa bayan, amoy kangkungan na ako. Tignan mo, mga kongresista na umapi at umusig kay BP Sara, kinarma na, Judgment Day. Tapos may picture ni Kibuloy. Thank you, Pablinta Mori. Bobo mo, RTC! Sa lahat ng...
Dapat pag ganyan kakatanda, maayos na yung buhay mo. Ako pag tumanda akong ganyan, maayos na siguro buhay ko. Kumbaga, hindi na ako nagpapaniwala, nagpapa-fake news. Pag ganyan na ako katanda, nakakaiyaya na RTC. Putik naman, no. Pero mo lang, ganyan, kumbaga, yung itsura mo, parang may apo ka na, ganyan ka pa rin. Tawa ng tawa si Tita Wimi, oh. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.